Ito, pakinggan po niyo itong report na ito. Na ang dating si Harry Roque itinakwil na ng mga Duterte. Hindi lang pinapauwi na dito sa Pilipinas, kung hindi parang ang sinasabi rito, huwag kang makialam. Huwag ka nang makialam sa mga Duterte at sa Duterte case sa ICC. Ito yung mensahe. Pakinggan po ninyo. Gusto raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tigilan na ng dati niyang presidential spokesperson na si Harry Roque ang pagtulong sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sabi ng abogado ni Duterte sa ICC na si Attorney Nicholas Kaufman, baka makompromiso pa ang kaso ng dating Pangulo dahil kay Roque na isaan niyang pugante rito sa Pilipinas. Pinuna ni Kaufman ang paghingi ng tulong ni Roque sa isang Dutch lawyer para sampahan ng kaso ang Dutch government kaugnay sa pagtulong nito sa pagpapakulong kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Bagaman napigilan daw ito ni Kaufman, tila tiniyak daw ni Roque na nais sa publiko ang mga hakbang. Sana raw ay hindi nakompromiso ang kooperasyon sa Dutch government na may mahalagang papel sa hinihiling na interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. So, bigat po niya. Matindi. Ha? Parang sinasabi, diretsahan ng kampo ni Duterte sa magitan po ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Roque, huwag ka nang makialam. Hindi ka nakakatulong. Umuwi ka na lang sa Pilipinas, harapin mo ang kaso mo. Ayan po. So yung maraming sinasabi sa mga rally at saka ho sa kanyang social media, hindi pala yan pinakikinabangan ng mga Duterte, ng pamilyang Duterte. Hindi nakakatulong dun sa kaso na dating Pangulong Duterte. O bakit kayo mga DDS, hindi nyo makastigo itong si Roque? Ayan pala yung nakakasira na, hindi nakakatulong kasi dating Pangulo na inyong inyong sinusuportahan. Kayo mismo ang nakakasira pala kay dating Pangulong Duterte habang nakakulong. Kasi isipin mo, may plano pala si Harry Roque na idemanda yung Dutch government. Yun nga yung pinakikiusap nga nitong kampo ni Duterte, yung kanyang abogado. Nabigyan pa samantalang kalayaan. Pagkatapos idemanda mo yung gobyerno kung saan nandun si Duterte. Ano klase yun? So, at iba pang mga sinasabi. Sa totoo lang naman, kung yung mapapansin yung mga maraming sinasabi ni Harry Roque sa kanyang social media, ay talagang hindi makakatulong. Kasi halatang halata mong galit dahil hindi siya nakapasok bilang abogado. Parang halata mong may sama ng loob dahil hindi siya pinagbigyan na maging abogado ni Duterte. Ay, ang problema kung walang tiwala sa iyo, Roque, ba't hindi mo matanggap yun? Kahit si Sara at yung mga Duterte, ayaw naman sa iyo. Kahit yung ibang abogado katulad ni Sal Panelo, ayaw din sa iyo. Di ba? So, hindi ko alam kung sino kakampi. Malamang kakampi mo si Maharlika, pareho-pareho kayo. Puro ingay, wala naman laman. Kahit kayo mag-ingay, hindi naman pala pakikinabangan at hindi naman pala kailangan. Kasi yung sinasabi ng kampo ng dating Pangulo, hindi nakakatulong, sa halip ang tingin nila, makakasira pa sa kanilang diskarte. Alam mo naman ang laban sa kaso, diskarte yan. Kung mayroong grupo na nagmamagaling, hindi naman totoo, hindi naman pala tama, di makakasira nga. Yan ang nangyayari ngayon. Paano yan? So, umuwi ka rito, Roque, harapin mo ang kaso mo. Okay? Kung gusto mo, ikaw pa yung maging testigo. Kung galit ka, kung ikaw tinatakwil ng mga Duterte, di bumaliktad ka na lang. Kung anong alam mo, sabihin mo. Total, kahit dito sa Pilipinas, hindi ka rin kinukuha ang abogado ng mga Duterte. Dahil mayroong ilang abogado silang nakapaligid sa kanilang sa tingin nila magaling at makakatulong. So, sa tingin ko, personal kong opinion, yung sobrang sinasabi or maaaring kadaldalan ni Harry Roque sa mga rally at kung ano paninira sa gobyerno ni Pangulong Marcos ay hindi makakatulong sa kaso Duterte. Kasi yung kanyang mga galit sa Marcos administration personal kasi may kaso siya na wala namang kinalaman ang dating Pangulong Duterte sa mga kaso na kinakaharap ni Roque. Kaya nga hindi mo maiisip na yung pamilyang Duterte ay nagduda ng hindi nakakatulong, nakakasama pa. Kaya ito kaya natin binabanggit kasi yung mga DDS, mga Duterte supporters at vloggers, hindi nila matalaka ito. Pinagtatakpan nilang galit na ang Duterte doon sa kailang mga kasamahan, kapwa DDS, pati mga abogado. Yan ang totoo, pinagtatakpan nila. Pinapalabas silang solid pa. Hindi na. Yung mismong mga Duterte, magkakahiwalay na rin. Yung mismong kailang mga vlogger, nag-away-away na rin.
At itong abogado nagpapakilala na nagbo-volunteer na tumulong, hindi naman tinatanggap, pinatitigil na rin, pinagsabihan na rin. O nakita mo na, yan ang totoo. Pero sasabihin nila, fake tayo, naninira tayo. Hindi paninira ang katotohanan, hindi paninira ang totoong nangyayari. Nasasaktan lang kayo dahil lumalabas ang totoo, kaya sinasabi niyong paninira. Napakababaw na argumento yan. Okay? Any comment, malaya po kayo. Ito yung isang development na maganda rin. Dalawa na po ang testigong hawak ngayon ng pamahalaan ng Department of Justice at ng PNP sa malalim na investigasyon sa missing sabongero. Higit na 100 buhay yan. At ngayon po yung testigong hawak na, maliban kay alias Totoy, meron pang isa na sayang, kasabi ni Secretary Remulla, matibay ang sinasabi at ebidensya kasi marami siyang alam. Pati yung operation, kung paano nag-operate at paano nawala ang mga sabongero, alam na alam daw nito. Kaya may tuturing nating lumalakas na, matibay na ang ebidensya at kaso na maaaring i-file o ipapile sa husgado ng gobyerno laban sa mastermind at nasa likod nitong paglabag sa karapatang pantao sa mga sabongero. Latest report, mayroon palang magkapatid, yung kapatid ni alias Totoy, na parehong nagtago or nasa abroad, ay nahuli at naibalik na dito. So 3 pa lang magkakapatid na, dalawa pa yung kapatid ni alias Totoy na meron din dong alam. Hindi ko alam kung ito ay magiging testigo, state witness, or ito ay ito ay suspect. So 3 na po yung magkakapatid. Si alias Totoy ang siya nag-expose, siya yung testigo. Yung dalawang nahuli sa abroad at nahawakan na ng PNP ay inaalam pa kung ito'y makakatulong as witness o ito ba ay suspect dito sa malalim na investigasyon. Kasi nga seryoso ang PNP, ang buong gobyerno na panagutin ang mastermind at nasa likod nitong krimeng ito dahil hindi biro. Ipinag-utos ito ng ating Pangulong Marcos na panagutin, kasuhan, panagutin, bigyan ng hustisya ang pamilyang nawala ng mahal sa nabuhay noong mga panahong yon, 2021. May mga sangkot na mga pulis na nabanggit, may mga sibilyan, mayroong di umali mastermind, at may malaking pera. Hindi lang pala daang milyon, mukhang bilyong pera ang pinag-awayan, pinagtalunan, or dahilan kung bakit nabuwis ang ganong karaming buhay. Kasi kung barya lang yan, umalit na pera, 1 milyon, 2 milyon, hindi naman ganong karami yung mawawalang buhay. Pero dahil mahigit na 100 buhay ang nawala at ibinaon, matapos nilang patayin ay ibinaon doon sa Taal Lake. So intentional na itago, pati pagkakakilanlan. Mabutit na hukay na yung mga buto. So grabe. Sa tingin ninyo gagawin yun kung barya lang ang perang involved dito? Hindi. Malaking pera, malaking tao ang nasa likod nito. Bilyong-bilyong negosyo ito na maaaring sila ay nasira sa pera, nag-away sa pera, pero buhay ang naging kapalit. Antabayan po nyo, huwag kayong magsawa, hindi pang karaniwang kaso yan.